Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, iyak na si Angara, Lacson na tumistigo na, dagdag bawas sa budget, palakasan na lang. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po rin mga kababayan, ito isi-share po natin itong amount, no? Ayon po kay Angara, secretary po ng DepEd, nako, aaksyonan ni President Bongbong Marcos Jr. yung pagtatapyas, no, ng 12 billion budget sa Department of Education. Yan mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa, former Senator Lacson, nako, unconstitutional ang pagtatapyas, no, ng budget ng Department of Education. Kasi po mga kababayan, nasa Article 14 Section 5, no, sabi po ni Senator Lacson, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, si Angara po mga kababayan ay naglabas ng kanyang hinanain, no, hinggil sa 10 billion pesos na kaltas sa budget, no, para sa computerization program ng ahensya. Mukhang iyak na, no, si Angara dito sa kanyang budget sa Department of Education. Mamaya mga kababayan, kasi sabi niya, after all promises daw and nice words, no, pero nakakalungkot man, ganun pa rin, binawasan pa rin ng Kongreso yung proposed budget nila. Ito mga kababayan, simulan na po natin ang pagbibigay ng reaksyon. Dito po, ito po yung unahin natin. Teka lang So yan mga kababayan, 12 billion bawas sa pondo ng DepEd. Pero aaksyonan daw ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon po yan kay Angara. So kung ganun pala mga kababayan, tama po yung naging thumbnail natin, no? Ito po, dagdag bawas sa budget, palakasan na lang. Kung ikaw ay malakas sa administrasyon, no, malamang sa malamang madadagdagan yung budget mo. Pero pag ikaw naman ay kontra sa administrasyon, like for example Vice President Sara Duterte, malamang baka i-zero pa yan or questionin. So yan mga kababayan, 12 billion po ang nabawas. Ayun naman po kaya ito, former Senator Ping Lacson, on the slash in the Department of Education education's budget. Sabi niya po, only the President can save the Constitution from becoming waste basket bound by exercising his line item veto power once the enrolled bill lands on his desk mga kababayan. How so? Sabi niya, the Bicameral Conference Committee reduce the Department of Education budget to 737 billion and increase that of the Department of Education, DPWH, no, to 1.113 trillion. This blatantly violates Article 14, Section 5, no, which declares that, anong sinasabi? The state shall assign the highest budgetary priority to education. Pero bakit ang priority yata nila DPWH mga kababayan? Syempre, no? Ikaw ba naman 5,500 flood control project tapos na. Pero wala namang ni isang nakita. Billion po araw-araw ang ginagastos doon. Syempre dadagdagan pa 'yan, di ba? Hindi naman ino-audit kasi kung in-audit 'yun, talagang
makikita mo talaga kung saan ang kapalpakan, di ba? Pero ayon nga kay former Senator Lacson, dapat nasa edukasyon po. Ha? Nilalagak ang malaking budget ng ating bansa. Pero bakit ngayon parang nasa DPWH? Isipin nyo, 1.113 trillion, wala man lang tayong makitang ni isang project. Tapos ganyan pa kalaki ang budget ngayon. Dapat siguro sa department dito sa DPWH zero, di ba? Zero budget 'yan. Kasi wala naman tayong nakikita eh. Bakit ngayon mas malaki pa? Or dinagdagan pa nila? Naging 113 trillion. So ano pong ibig sabihin yan? Maibig sabihin ba yan na pagdadagdag po nila ng budget dito sa DPWH at pagkakat, no? Pagtapyas ng budget dito naman po sa Department of Education? Gaya nga po ng sabi ko, mas malaki po siguro, no? Yung tinatawag nating kalakal. Yan. Diyan po sa DPWH kaysa po dito sa Department of Education. Sa palagay niyo mga kababayan, napapaisip tuloy ang taong bayan ngayon eh. Nung una, parang okay lang, tanggalin nyo na yung budget na yan sa Department of Education. Pero nang nalaman po ng taong bayan na napunta, or in-increasean, yung budget ng DPWH na wala namang project, mukhang uminit yata ang mga tenga ng ating mga kababayan. Nako po. Well, anyway, ito pa mga kababayan, dito sinasabi ko iyak si Angara. Tingnan nyo po ang drama eh. Teka lang Ang drama po ni Angara mga kababayan. Sabi niya po, after all promises and nice words, sadly, Congress cut the President's proposed budget for the Department of Education. Particularly 10 billion for computerization. Presidente pala ang mga kababayan, nag-propose ng budget sa Department of Education. Di ba dapat secretary ng Department of Education, like what Vice President Sara did? Siya po ang nag-propose ng budget. Di ba? Pero dito, presidente na po ang nag-propose, no? Ng Department of Education. Yan, sinabi po ni Angara eh. Ito pa. In the past years, Congress has increased the President's proposed budget for Department of Education. Presidente talaga, no? Ang nagpo-propose ng budget ng Department of Education. But anyway, for whatever reason, nakakalungkot na hindi ito mauulit sa 2025 budget. Pero ang maganda dito, mismong si President Bongbong Marcos ang nagsabi sa amin na re-remedyohan niya ito. Ano ito? Re-remedyohan daw ni President Bongbong Marcos Jr. no? Ang budget ng Department of Education. Sana remedyohan din po ni President Bongbong Marcos Jr. yung subsidy, no? Government subsidy ng PhilHealth. Sana maremedyohan niya rin yun, mga kababayan, no? Kasi tulad po ng pag-aaral, ang kalusugan po ay mahalaga rin bilang isang Pilipino. Sana maremedyohan po kasi dito pag ito naremedyohan po ni President Bongbong Marcos Jr. itong Department of Education. Tapos hindi niya naremedyohan yung PhilHealth subsidy. Ibig sabihin dito mga kababayan, palakasan to. Kung malakas ka sa administrasyon, talagang no questions asked, no? Okay, approve and dismiss. Yan, mga kababayan, no? Ganun ang mangyayari diyan eh, di ba? Palakasan lang to pag ito dinagdagan dito. Well, anyway, nakakapagtaka talaga. Bakit nila dinagdagan yung sa DPWH, di ba? Wala namang proyektong nangyayari diyan eh. Wala naman tayong nababalitaang mga legendary, no? Legacy.
project or big ticket project dyan sa DPWH. Pero 1.113 billion ang kanilang budget. Well, good luck. Good luck DPWH. Sana may makita na po tayo sa 2025 na may makita na po tayong building or ano pa man dyan na magpapatunay, no, na yung budget ninyo ay well deserved, no? Kasi baka mamaya hanggang budget lang kayo, di ba? Wala kayong gagawin. Sana matupad po yung propose budget ninyo. No. Yung kasi pag sinabing proposed budget, may kaakibat po niya ng mga project, di ba? Yung proposed project po ninyo, sana makita po natin sa 2025. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dito? Ay comment nyo na lang po. At ito mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, dating Senator Ping Lacson, pinasag na ang katahimikan, hindi man direktang pinangalanan. Ngunit tila sa pool sa katotohanan ang Senado at Kongreso matapos maaprubahan ang akap na nagkakahalaga ng bilyong piso. Tila mabilis nga raw kausap ang Senado dahil hindi lang ang Kongreso ang may access dito kundi pati na rin ang Senado. Kaya dating Senator Ping Lacson tila pumalag. So yan mga kababayan, akap well funded, no? Yung akap. Pero yung ating Department of Education binawasan ng 12 billion, no? Sa bakit? Nako po, talagang delikado po tayo. Kasi nakikita po natin dito, pagdating po sa pag-aaral, sa education ng ating bawat isang Pilipino, ay parang bakit ganun? No? Hindi ninyo binibigyan ng importansya yung education, no? Bagkus ay binigyan nyo ng importansya itong pamimigay ng ayuda, yung akap. Biruin nyo, 26 billion yata yun, no? Correct me if I'm wrong mga kababayan, 5 billion ang mapupunta sa Senado at yung matitira ay sa Kongreso. Nako, pinaghatian na At nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa akap. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, naging sentro ng kontrobersyal noon ang akap nang sabihin ni Senator Amy Marcos na ginagamit di umano ito ng ilang kongresista upang lituhin ng mga Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ay pera. At sa unang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na. At ngayon, biglang naiba ang ihip ng hangin dahil matapos ang meeting ng bicameral ng kinatawa ng Senado at Kamara. Kinumpirma mismo ni Senador Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Kung dating araw ang mambabatas sa Kamara lamang ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin ngayon ang mga senador. Paliwanag pa ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, na pumayag na daw rito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan na mga minimum wage earner na apektado sa sitwasyon o inflation ngayon. Dating araw ito sa House Representative Initiative lamang, pero bilang co-equal body at para naman may transparency ang Senate, ay mayroon ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan daw ng AKAP. 26 billion na nakalaang pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito, 21 billion na nakalaan sa Kamara habang 6 billion naman sa Senado. Isang malaking tanong ngayon ng taong bayan, bakit nga ba raw hindi pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil nga ba may hati na
ang mga senador sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Samantala, di rin napigilan na magbigay ng kanyang pahayag at tila pumalag ang dating senator na si Ping Lacson at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa AKAP at ayon pa sa kanya. And I quote, "Senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution." Unquote. Senado, nang budol na rin. Amy Marcos, ginaya ang kapatid na BBM. Budol-budol talaga ang Marcos. Yan. Ha, ito magkapatid na budol-budol. Ito si Amy, budol-budol din. Pakinggan natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Inalis Ito. kasi ito sa bersyon ng Senado. So yun mga kababayan, ano po bang nakikita nyo dito sa mga ayuda-ayudang ito? Talaga bang nakakatulong ito sa ating bansa? O ito ang magiging reason kung bakit lulubog sa utang ang ating bansa? Kasi tingnan nyo, walang bumabalik na ano eh. Kung ikaw ay nag-i-invest, di ba? Kung ikaw ay nag-i-invest sa isang bagay, dapat may bumabalik sa yung return of investment. No? Sa bagay, napupunta dito sa mga malalaking kumpanya, no? Mga oligarko, yung mga negosyanteng oligarko, napupunta po sa kanila, no? Ang magiging kita ng ating bansa. Bakit? Suportado ng gobyerno no? Yung mga tao, gastos ng gastos. At the end of the day, wala naman nakikitang project pang long term, di ba? Ang tuwang-tuwa yung mga oligarkong negosyante. Kasi kahit may inflation, yung buying power ng taong bayan, no? Hindi masyadong affected, no? Yung consumer, di ba? Yung pagkonsumo ng taong bayan. Kasi provided by the government. Ang problema nito, sa bagay, babawi tayo sa tax ng mga oligarch. Ay nako, baka yung iba dyan hindi nga nagbabayad ng tax. Baka yung iba dyan inuutang yung tax. Sino ang kawawa? Taong bayan. Lulubog. Ito real talk po ito mga kababayan. Hindi na po ito opinion. Maaring tama na siguro tayo dito. Maaring tumama po tayo dito. No? Na itong ayudang ito ang siyang magiging rason para lumubog ang ating bansa sa utang. Ngayon nga, nafe-feel na po natin yung yung effect, no? Ng pamimigay ng ayuda. Hindi na bumaba ang mga bilihin, pataas na lang ng pataas. Yung piso natin, very weak na ang piso natin. No? Kaya talagang magmamahalan po ang mga product and services, no? Dito po sa ating bansa because of this situation natin na puro na lang pamimigay ng ayuda. Kung ba naman pinagawa yan ng mga project, di ba? Patrabahuin mo yung mga Pinoy, turuan nyo silang magtrabaho para may kapalit, di ba? Hindi lang yung patulog-tulog tapos sila patuloy yung may mga ayuda, di ba? Kung yun tuloy yung mga nagtatrabaho, minsan lang makatanggap ng ayuda. Pero itong mga tambay, nako, they are the one, no? Na pina-priority ng mga barangay. Tama? Itong mga tambay po ang prioridad ng mga tagalista. Diba?
Eh, connection yan eh. Diba? Eh, lalo na pag ang tagalista mo, tambay rin. Nagkatrabaho lang ng tagalista nung nagkaroon ng mga ayuda-ayuda. O, syempre, uunahin na yung mga tropa. Ano, mga kabayan, relate ba kayo sa inyong mga barangay? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment din po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.